Please welcome Pastor Nonon Orhaleza. Pagambota, Ginoo, salamat nining time nga imong gihatag sa amo once again. We ask your Spirit, Lord, to come and minister to us through your words. We pray for your anointing to flow in the mighty name of Jesus. Amen and amen. So today, ang akong i-share sa inyo is created for the top. The Bible said, you are the head and never at the tail. You'll be at the top and never at the bottom. So ang imong portion, ang imong inheritance is not the last, but the first. God is a positional God. Gi-create ka ni Lord nga, iya kang i-position kanunay. O ang imong position mo ay pinaka-nindot. Manayon sa Bible, the boundary lines have fallen for me in pleasant places. Surely I have a good inheritance. Hallelujah. Your inheritance is the topmost top. Muna nga, ang imong position determines your condition. Kung unsa kuno ang imong position, mag-determine na sa imong condition. Kung unsa may kahimtang nimo sa imong kinabuhi, nagadepende na kung unsa ang imong position in life. Ba kung estudyante pa ka, no, dili nindot ang kahimtang kuyog baboy ra ka, no? Kanang luoy ang imong life, mas nindot nang ikaw ang leader. Sa life, no, gusto sa Ginoo nga ibutang kaniya sa position nga mo'y pinakalabaw. Kaya ang gusto sa Ginoo nga mahimo kang kahayag. O ingon ang pulong sa Ginoo nga walay magdala og kandila or magdalag lampara or sindihan or ipasiga og lampara nga iyang taguan. Iya yun ang ibutang sa lugar nga pinakaibabaw para ang kahayag ma-maximize. And the Bible said, you are the light of the world. Kahayag ka sa tibok kalibutan, sa ngit-ngit nga kalibutan. Muna ang gusto niya nga, ibutang ka sa lugar nga muhayag kag maayo. Para nga you will be in command, no, diri sa life on earth. Para nga ma-maximize ang imong influence, ma-maximize ang imong impact, no, nini nga kalibutan. Gusto sa Dios nga ibutang kaniya sa nindot kay nga position o ang pinaka-nindot nga position, topmost top. You know, in life, gusto sa Ginoo nga dili ka iwit. Gusto niya nga ikaw ang naguna. Dili niya gusto nga ikaw ang pinakaluoy kung dili ikaw ang pinaka-the best. Ingnay mong katapad, you are the best. So, you have to create a way to move yourself to the top if you must, or if you want to have a voice on earth. Kinahanglan, aduna kay himuon para nga mabut ka diya sa taas. Even though gi-appropriate na ni Lord or giandam na ni Lord, para sa ato nga maabot na dito sa pinakataas, the best nga place. However, kinahanglan natay himuon ug mao na atong hisgutan karon. Unsa ang mga butang nga makapahatod ka nato ngadto sa giandam ni Lord nga pinaka-the best. Lover ka ni Lord. Ang lover ni Lord mao na ang mga tao nga tag-iya sa mga best ni Lord. The best ni Lord belongs to the lovers ni Lord. Kung gusto ka nga the best portion, ang imong madawatan, kinahanglan, lover ka ni Lord. Og naatay himuon, di ka ka-relate, no, or di ka kay kasabot nga, topmost top, di man lagi ko topmost top, no? Ang akong sudan kanunay, kung ano man lagi. MWF, bulad o kanon, no? TTH, kanon og bulad. Di man lagi ni topmost top pass, no? But you know what? No, regardless kung asa ka challenging ang imong situation karon. Kung imo ning himuon, kining akong i-share sa inyo nga tulo, although daghan pa'y pwede idugang ani. Pero kani pa lang tulo, nga imong himuon, moabot ka sooner or later, i-position ka ni Lord nga topmost top ka. No? Siguro karon wala kayo mo pansin mo imong mga kaila, barkada. Pero sooner or later, i-promote ka ni Lord. Ibutang ka niya sa special place. The topmost top nga place.
For you to be able to have a command. Nga, ang imong voice will be heard. Ang imong tingog, no, sa una, di sila ganahan minaw nimo. Or dili nila bali-balihon ang imong tingog kay wala man kay voice, no, wala may impact ang imong life. But you know what? But kung imo ning himuon, kining tulo ka butang, adunay mahitabo sa imong life, no, you will reach to the place, you will arrive to that place nga gi-prepare ni Lord nga topmost top nga level. Hallelujah. So ready na ba ta maminaw? Number 1, para maabot ta sa pinakalabaw. Number 1 is association. Association. No? Association. Kinsa imong kauban, mao na ang imong sponsor. Mao na ang imong mga ushers. Di ba mga ushers? Hello, good morning. No, i-lead ka nila dito sa lugar kung asa ka nila paingkuron. Kana imong kauban, kana imong kahalubilo, kana imong barkada, mo na ang imong mga ushers. Ushers sa imong condition or position sa life. Mo na ang mga imong barkada or imong kauban permi or kinsa ang mga tao nga ni-identify ka sa ila. Mo na ang mga ushers sa imong destiny. Muna imuhatod sa imo sa lugar kung asa ka mong padulong. Pwede nga negative, pwede nga positive. Mao na nga piliun nimo og tarong kung kinsa ang imong mga kauban. Kay kung kinsa imong kauban, mao na ang imong destination. Maski pag moingon ka nga dili ra ko padulong pero ang imong kauban lahi man ilang gipadulngan. Amen. Deuteronomy 30 verse 19, it says, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life. Pilia ang kinabuhi that both you and your descendants may live. So pilion nimo ang kinabuhi para ikaw mabuhi o dili lang ikaw ang imong kaliwat, imong mga kaanak-anakan. Hallelujah. This message is for you. Nga makasabot ka para mabot ka sa point in your life nga mag-decide ka. Because our life is a product of our decisions. Many nga decisions. Mauna nga, dili lang ang imong kinabuhi o mo-impact ng imong mga decisions sa imong next nga mga generations. Hallelujah. Ang among generation, dako kay na og kahimuan sa mga condition sa among mga anak. Ug sa tao nga connected sa amo kay kung unsa ang among desisyonan, mo-impact na sa ilang lives. Hallelujah. Tungod kay nag-serve ko sa Ginoo, ang among mga anak mag-serve pud sila sa Ginoo. Tungod kay gi-prioritize na ako ang Ginoo sa amo as a couple ni Pastor Atini, ila po nang i-prioritize. Kay everyday naghisgot ang among life mahitungod sa among decision. No, kung dili lang sa among mga anak, kanang among mga connected sa amo. Kanang mga tao nga among mga disciples. Mao na nga karon nga adlaw maghimo kag decision sa imong life. Number 1, kung kinsa imong i-associate. Kay ang association will impact your destiny. Muna ang facilitator, custodians sa imong kaugmaon. He that walketh with the wise men shall be wise. Kinsa kuno tong naglakaw sa mga maalamon, mahimo pud siyang maalamon. But a companion of fools shall be destroyed. Mao na nga kung imong kauban mga fools, mga tao nga walay kaalam. Mao na, be careful because they are the sponsor of your destiny. Mao na yung mga facilitator sa imong destiny at the same time your destruction if you fail to choose the right company. Tungod kay ang Bible nag-ingon nga, bad company corrupts good character.
Kung kinsa ang imong negative ang imong barkada. Negative ang imong mga kauban. Mao na ang mahimong facilitator. Mao na ang sponsor sa imong distraction. Dili na ka kinahanglan og propeta nga mutag-an sa imong kaugmaon kay natag-an na daan pinaagi sa imong mga barkada. So tan-awa kung kinsa imong barkada karon. Kinsa imong barkada mao na ang imong kahimtang sa imong kaugmaon. Hallelujah. Ingna imong katapad, salamat kay maayo ang imong mga barkada, no. Imong cell group leader, imong network leader. Malakas ka sa imong pastor. Hallelujah. Ang imong pag-associate, wala lang na naghisgot sa imong physical nga association, naghisgot na sa imong mental association or identification. Kinsa ang imong ka-associate, naghisgot na sa imong mindset. Ang association, wala lang na, kay pwede man mag-uban mong duha, pero wala mo nagkahiusa sa inyong panghuna-huna. Pero in other words, wala mo nag-uban. Wala ka ni-associate sa iya. Association means identifying sa iyang panghuna-huna. Muna, ingon sa Bible, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ayaw mo og susama sa pamaagi sa kalibutan, but be transformed. Kinahanglan mausab ka sa pattern sa kalibutan para nga by the renewing of your mind pag-usab sa imong panghuna-huna. Karon nga Kristohano naka kinahanglan mo associate ka una sa tanan sa imong heart, ikaduha sa imong panghuna-huna. Sa mga tao nga naglakaw sa kamatuoran o naguna sa imo. Dili ka maka-impact kung ang imong life, imong position sa life, nasa ubos. Kinahanglan maabot ka sa taas para nga sweatless na lang, even wala pa ka nagwali, ang imong life nagwali, nakakayhayag kay ka nakasibabaw. Pero para maabot ka niya na, kinahanglan mo associate ka. Association means connecting with your spiritual leaders, not with your old friends. Hello? Or not with the old flow, old ways of living. Hello? So kung gusto kag nindot ang imong relationship life, imong married life, ang life sa imong pamilya, kinahanglan mo associate ka sa mindset, sa right nga mindset. Number one, sa mga leaders nimo. Unsay mga panghuna-huna nila. Muna mo connect ka sa imong mga leader para ma-change ang imong mind. Dugay ka maabot sa taas kung layo ka sa imong mga leader. Una sa tanan, layo ka sa Ginoo, pero ang imong leader mo man ang God, imong destiny setter. Kinahanglan mo connect ka sa ila. Dili lang sa kada adlaw na nagpasabot kada adlaw Ginoo mag-uban. No. Pwede nga gamay ra ang time ninyo, pero quality ninyong time kay nakasabot ka unsa iyang panghuna-huna. Unsa iyang flow sa iyang mind. And then, ni-connect ka, ni-identify ka, kaya nakasabot ka sa iyang mindset. Mo na tinuod nga association. Dagay mga tao, nag-uban mo pirmi, pero wala siya ni-associate sa imo. Iyang life, layo na kayo sa imo. Yes, amen, amen. Mag-amin pa. Pero, pag-implement, wala. Pero yung mga tao nga, mga wise kayo, maski short try inyong time, or dili frequent inyong time, pero mo identify, mo associate siya. Kaya nga naman siya understanding. Ingani ang imong life kinahanglan. Mag-serve ka sa Ginoo. Gingnan ka sa imong leader, mag-serve ka kang Lord. Mag-cell group ka ba? Imong mga anak, imong tudluan. Nga mga lagad sa Ginoo. Kaya unsa may pulo sa imong paghago, kung una sa tanan, imong mga anak wa nag-serve kang Lord. Kung gingnan ka niya na, mo identify, mo associate ka sa imong leader. Hello. And that's association.
Mo na nga mo connect ka sa imong leader. Dili lang ka mo connect, mo receive ka, imong sabton, mo align, mo conform, and then mo respond. Hello? Mo na sa imong life, imong i-value ang imong leader. Mo bitaw na honor means to value. Sabot na nga, malipayon ka na kay leader. Nga naman, mo man ang mga custodian sa imong destiny. Mo na imong tinguhaon nga, na kay time sa imong pastor. Kaya nga naman, that's one of the most important moments sa imong life. Defining moment na sa imong life. Kaya that's the time nga makareceive kang instructions. Kaya ang imong life nasa mga kamot sa imong pastor. Nasa kamot sa imong leaders. Of course, nasa Ginoo, pero ang Ginoo naghatag man sa ato og mga leaders nato para sila ang magmatuto. Mao na karon nga adlaw, maghimo kag decision ga mo connect ka sa imong pastor. Ikaduha, maghatag kag time or sa imong mga leaders, sa imong network leaders, cell group leader. Nasabtan man nato? Kaya nga man, that's the time nga makareceive ka og word, makareceive ka og revelation, masabtan nimo. That's an opportunity for you to associate with them. Nasabtan man na nato? Dako kay nagkahimuan, kay mo na makapahatod sa ato sa topmost top. Yung imong promotion nagdepende sa imong association. Ang association nga kinahanglan nato kanatong mga pastor, kana atong mga network leaders, mga cell leaders, wala sa lahi nga lugar. Kaya nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga, be transformed by the renewing of your mind. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kinsa man makaparenew sa atong mind. Ang Word of God, ang Ginoo, of course, ikaduha, ang atong mga leaders, atong mga pastors, and atong mga cell group leaders, atong mga network leaders. Then, you will be able to test and approve what God's will is. His good, His pleasing, and His perfect will. Mao na, nindot kung nakakay propeta. Nindot kung nakakay tinuod ng pastor. Kaya man namang imong pastor, mao man mag-speak sa imong life. And then you associate with them. Not only sa ilang personal nga life, kundi sa grace nga gi-carry nila. Ang atong mga pastor, nagdala na grasya sa ilang kinabuhi, ang grasya. Nahimot ang pastor, o nahimong pastor, ang imong pastor, dili tungod sa iyang personality, kung dili tungod sa ilang gidaladala o naa sa ila ang grasya sa ilang pagkapastor. Kana nga grasya, mo na'y makapanindot sa imong kinabuhi. Kana nga grasya, mo na'y makapahatod sa imo sa nindot nga position sa life. I'm telling you, sa bata pa ka, dili kay na nimo, kung batanon pa ka, teenager pa ka, di pa kay na nimo ma-value ang life. Kadaghanan. Kaya para sa mga batanon, bata pa man, di pa sila maghuna-huna sa future. Pero I'm telling you, no, sa diha nga the more na ka nga mag-experience sa life diri sa kalibutan, makita nimo nga ang life, dali ra day kayo. Tanaw nimo karon teenager pa ka, pag sunod nimo tanaw birthday, uy, hala, 60 na maday ko, no? Mo-fast-track ba? Di ba? So sa point na ako, muna ingon sa Bible, sa Peter, nga life is like a vapor. Ang kinabuhi din sa kalibutan, morara og alis ngaw. Makita niyo karon, bang, wala na. Gihaya na. So sa point na ako, sa batanon pa ka, ang life murag, di ka kay mag-care, kay kusgan pa ka, nindot pa kay paminaw, inom kag alcohol, Clorox, di ka madutlan. Natigulang na ka, grabe, wala kay giinom, grabe, pamaula na ka, no?
Panuhot na ka, masking naara ka sa inyong balay. Masay point. Ang life, dali ra kayong life. So kung dili nimo i-maximize imong life, you will regret. Kay wala kayo nimo na maximize imong life, sayang ba? Sayang, dapat sa una ra ko niya Singapore, no? Kung kanang paspas pa kaya kong mga tiil, kung jogging pa, pero kung grabe na manggahay na may mong tiil. Kaya taas na mga edad. Dapat sa una pa. High school pa ko, niyanin ako diri sa kuan. Japan. Are you there? What's my point? Mas nindot ang imong life, ma-enjoy na imong life. Kung sa'yo pa ka, ni-associate na ka sa sakto. Kaya ang imong position sa life, nag-determine sa imong condition. Ang imong position, nagdepende na sa imong decision. Nagdepende na sa imong association. Muna nga, ang tinuod nga na'y pastor, ni-associate ka sa imong pastor. Sa imong man of God. Kung unsa ilang mga ginatudlo, nituo ka og ni nakasabot ka og ni align ka og ni respond ka regarding unsa ilang gitudlo. Para mohatod na sa imong condition sa life. Para you will be in command, ma-maximize nimo. Ma-maximize nimo ang calling ni Lord sa imong life. Daghay makaila, pinagi sa imong kinabuhi. Daghay makaila nga mga tao sa Ginoo, pinagi sa imong life. Kaya nga naman, naman ka sa right nga position. Kung naka sa wrong position, or right nga place, maglisod ka, mag-struggle ka to make yourself known. Pero kung imong gi-comply ang mga dapat himuon nimo, grabe, sweatless ra na, impactful lang imong life. Kaya naka sa right nga position. So sa itong himuon, karon number 1, of course, mo connecta sa Ginoo. Ikaduha, mo connect ka sa imong mga leaders. Amen. Para fast track ang imong life. Ingnon nimo nga grabe imong buhaton karon maghimo kag decision, ma-associate ka ba? Ang association dili ra siya mag-uban-uban lang. Ang tinuod nga association, ni connect ka sa imong heart, sa imong leader. Ikaduha, ang imong mind ni conform sa ilang ginatudlo nga mga prinsipyo ug values. O ikatulo, ni-align ka, imong life ni-align ka sa ilang gitudlo. Ikaw pat, ni-respond ka. Ni-respond ka sa ilang ginatudlo, imong gihimo. So sa itong himuan karon sa association, mag-schedule kag time sa imong network leader or sa imong cell group leader. Makig-date ka. Imong paningkamutan nga, mo-connect ka ba? Hello? Kay naamay pamaagi para maabot ka sa taas, kinahanglan, mo-associate ka. Ang association, dili man siya, nag-ubad lang mo, ni-connect ka sa iyang kasing-kasing. So ang imong pag-uban sa imong leader, sa imong pastor, magsugod na sa imong heart. Mutuo ka sa iya ba? Nga siya ang imong prophet. Dili na nimo siya pabalik-balikon. Kung sirado imong kasing-kasing, sirado po ang imong dalunggan. Imong mind, di kasabot, kay sirado man ang heart. Hallelujah. Muna, kantigo ka kinahanglan, kantigo ka pagpabre sa kasing-kasing. Manamportahan sa kasing-kasing. Nasa tiyan. Pasabutan na nga, magkaon mo, mangaon mo ba? Pag fellowship mo, you prepare for me a table. No? In the presence of my enemies. Kaya kung na-table, amigo man mo, walay away, basta nagkaon.
Naiaway pag wa nay gikaon. Init ang ulo. Mo na fellowship, spend time, mag-date mo sa imong leader. Si Elisha connected sa heart ni Elijah. Mo na naka-receive siya og double portion. Si Elisha iyang himuon kung unsay gusto ipahimo sa iyang leader sa iya. Or kabalo siya unsay right nga iyang himuon, ni connect siya iyang spirit, iyang heart, connect ni siyang leader. Mas giingnan siya nga ayaw naguban sa ako. Kay kuhaon ako ni Lord, dili ko mubuhat biya nimo kay nasa imo ang akong destiny. Unsay nahitabo? Double portion. Si Gehazi, ang assistant ni Elisha, nga supposedly, mas greater pa ang anointing sa iya. Third generation na gud siya nga, great, no? Remember, si Elisha, mo to'y naka-receive double portion kang Elijah. Si Elisha, grabe, double ang iyang i-perform nga miracles. Si Elisha, na siya disciple na pod nga anak. Si Gehazi. Supposedly, si Gehazi ang recipient sa topmost top nga anointing. Kung nagtarong pa lang siya, ni associate pa lang siya kang Elisha, siya tanay pangwali karon nga grabe to, kuyaw man to si Elisha karon, mas grabe pagintana ni si Gehazi. Pero lahi man lang iyang kasing-kasing, wa man siya ni-connect sa iyang pastor, sa iyang prophet, na connect siya sa kwarta. Lahi iyang heart. Muna, unsa may iyang na-inherit? Leprosy. Sakit ang iyang na-inherit. Ilahi man ang iyang heart, waman siya na-connect. Muna, sabto nimo kung unsang values sa imong pastor. Diha ka mo connect, diha ka mo identify, maski pagdili mo mag-uban ka na adlaw, pero ang imong ginahimo, iya mang gihimo. Ang iyang panghuna-huna, pareha mo panghuna-huna. Mag-cell group, tama, ora ba ni gusto sa Ginoo mo gini gusto sa mag-cell group ko, mag-training ko, mga lagad ko sa Ginoo, radical giver ko. Ing ana ang imong himuon, tudluan ako akong mga anak, akong pamilya kinahanglan ako gining disciplon nimo. Are you there? So mo connect sa mag-spend time. Sa isa ka tuig, kapila man mo mag-date sa imong pastor. Sa isa ka tuig, kapila man mo mag-date nga ikaw ang nag-initiate. Kay gusto ka nga ma-bright ang imong future. Pila man ka time nga imong intentionally gihimo nimo na. I'm telling you, kung mo na imong kasing-kasing, grabe ka bright ang imong future. Ang bugat, dili na mahimong bugat nga trabaho sa imong leader kay imong gipagaan. Ang mga butang grabe, mag-take pa siya risk para masturyahan ka. Dili na siya magpanukog, storya nimo kay ikaw na may ningon, abri na akong kasing-kasing leader, tudlo ikaw sa man kani, bulagan ko ni akong pangit nga uyab. Haway problema na. Pangit man na, no? Apil lang gwapo, ngayon mo gitago-taguan. Are you there? So sa yun lang trabaho. Di na siya, basig ingnan ko ni, di na niya magpa-cell group, no? Di na niya mo simba kay pabulago na ra ba, no? Amen? Dili ka pabulagon, paminyoon ka sa sakto nga tao, nga person. Mag-serve ka, tudluan ka ba? So mahimong nindot, grabe heaven on earth experience na sa imong leader, kung ingan ang imong heart. Ngayon sa pamagi akong himuon, grabe na. Power kayo kung ingan na imong mga words. Mutext ka sa'yo, pag humani magdibo, ingnon ni mo imong leader. Grabe, kadlawon pa, alas 4 pa sa kadlawon. Ingnon ni mo imong leader, unsa may akong himuon, good, para manindot akong life. Ingna siya karon. Leader, unsa may akong himuon, good. Kanang open ko sa tanan gini mo himuon. Ayaw pagpanuko, leader, ingnon nimo ba? Kanang usugin nga, kanang yung klaro gid ba nga mabago akong life ba? Unsa man gyud ay paghadlok nga di ko mapandol sa imo. Kaya nagdesisyon ako nga di ko mapandol sa akong leader. Manay association nga tinuod. Dagay gitawag na itong association, pero wala na sila nag-associate. Kaya mo sila nag-uban sa panghuna-huna o sa kasing-kasing. Hello? So, sa itong number 1, association.
ma-associate ka. Kaya itong mga primary, mga nag-associate na silang mga pastor. Grabe. Nag-effort gina sila nga, mag-date, mga pas, uban mi. Grabe. Hingga na sila. Kanang mga primary 12, tudloy mi pas mo, tudloy mi pas sa mong himuon. Kay himuon na mo, grabe na sila ka-power. Di na mo, busy na kakaya ba? Kasi sila ginay mag-effort nga, mag-date mi. Grabe. Then tanan na mong ang istorya, ilagi ng tumanon. Amen? So mag-effort na, no? Mag-effort nga mo associate ta sa atong pastor. Ang atong pastor, mo na ang gasa ni Lord. Kaysa may ganahag Christmas gift dia. Kanang atong pastor, 1 million times na nga gift ni Lord. Atong tinuod nga prophet. Kung ang imong pastor, mao gina ang pastor sa imong life. Kung mao gina ang gipadala ni Lord, grabe blessing na, dili na curse sa imong life. Mao na maka-change instrument na sa change or destiny setter na sa imong life. Amen? Kanang parlor, makapanindot sa life, di ba? Pag makadto kag parlor, grabe patason imong mga kamot, imong kuko, kamot na ba? Kuko, grabe, ninindot, no? Pero tubo man imong kuko, after pila ka adlaw, mausap na sad ka, balik na pug ka, no? Pero ang imong pastor, maghimo ng destiny setter na niya. Kung tinuod na ka pastor. Pero imong life ma-change. Muna nga mo connect ka mo ng word objective now karon. Nga makabuton kag heart nga right ba kanang heart nga dili magpalayo sa imong leaders, labi na sa Ginoo, sa imong leader. Mo connect ka ba? Kaya ang imong life ma-change sa imong heart magsugod. Mailhan nimo ang imong disciple or ang person nagpalayo na sa iyang pastor kay layo naman ang iyang heart. Sabi, mura kag si Abraham ba nga maski dili tuyo si Abraham sa angels or sa Ginoo. Layo pa ang iyang leader, ang prophet or ang mga angel, mga men of God. Excited na si Abraham, na angel maski di siya ang tuyo. Excited na siya. So nga nang imong heart, excited ka makita sa imong leader. Maski dili ikaw ang tuyo, una-una nimo ikaw ang tuyo. So, nag-andam si Abraham og pagkaon, snack, pagluto kay na mga angels mulabay atong pa stambayon diri. Kung sa'yo nahitabo, di-accelerate ang realization sa dream ni Lord nga makaanak sila. Kaya ni connect man. So ikaduha, number 1 is association. Number 2 is divine direction. Divine direction will bring you to the top. Deuteronomy 28, 1-3. If you fully obey and your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all nations. Fully obey and carefully follow. Tibuok nga pagsunod. Dili kompleto nga pagsunod, dili tunga ra ang gisunod. Amen. No. Carefully follow, careful ka. Every detail sa word, instructions, imong sundon. Kaya ang instruction makapa-promote sa life. Promote ka. Dili ka maglisod. Kung imong pamilya naglisod, dili na ka maglisod kay nagsugod na makag-fully obey. I-promote ka ni Lord, dalon ka sa topmost top. Daghay mga tao na stuck up kay walay obedience. Isaiah 1:19. No, nag-ingon diha nga if you are willing and obedient, you will what? Eat the good thing of the things of the land. Unsay mahitabo kung sundo nato ang kinatibukan or kompleto nga instructions og atong i-careful og follow. Unsay mahitabo, the Lord your God will set you what? High above all nations on earth. Mo na ang topmost top. Pinakalabaw, pinakataas kay high pa, above pa, sa tanan pa. Muna ang imong portion sa life. I'm not joking. This word is not for entertainment. This word is for transformation. Sa imong life, nga tinuod, matransform ka. Ang ikaduha nga butang, para nga mabot ka sa topmost top. Number 2 is
divine direction. Musunod ka og divine direction, instruction ni Lord. Sundon nimong instruction ni Lord. Dagay mga tao, dili sila mabot sa taas kay dili kalupad sa taas kay dili man mo follow instructions. Mayon kag left sa right magi. Mayon kag right sa left magi. Mo nang gusto ka nga musutoy. The more ka mo follow divine direction, the more ka mulupad. Ecclesiastes 10 verse 10. Wisdom is profitable to direct. Ang word ni Lord, wisdom is profitable to direct. Ang wisdom, ang ginansya sa kaalam, direction. Meaning, ang wisdom ni Lord, ang word ni Lord, mo na yung wisdom, kung ang word ni Lord, himuon nimong final nga authority sa imong life, meaning, ang tanan nimong himuon, regarding sa imong kwarta, word ni Lord. Unsa may ingon sa word ni Lord sa kwarta? Unsaon paghimog kwarta? Mangayog wisdom, magpray, mangayog wisdom. Karon nga na nakay kwarta, unsa may word ni Lord? Mag-tithes, mag-first fruit, mag-tithes. Unsa pa man? Magtabang. So panalanginan ka ni Lord. Mo na ang iyang direction kay word man ang imong gihimo. Sa relationship, word ni Lord. I-honor ang asawa, i-honor ang bana, i-honor ang parents, i-honor ang man of God. Word ni Lord. So tanan nimo himuon, word ni Lord. So your life is divinely directed. So the more you follow instructions, the more you will be promoted. The more your position will be elevated. Ang word ni Lord mo na ay makapahatod sa imong promotion. Your life will never go down when you follow divine direction. You will go from one level of promotion to another level of promotion. Sooner or later, imong ma-realize, dili matingala lang ka, grabe, na-change na imong life. Imong mga barkada sa una nga, kuan matingas sila nga, lahi naman ka. Lahi naman ang inistoryahan. Kaya nga naman, ang word ni dulot na sa imong kasing-kasing, panghuna-una o sa imong mga inistoryahan. So na puro galaw-gaw ra imong gihimo. No, karon nga imong gialaw ang word, ma-change imong life. Kaya maimpakan imong mga tao nga nag-surround sa imong life. Last is action. The law of action. Life will never give you what you deserve, but only what you demand. Ang kinabuhi, dili mo hatag kung unsay nag-deserve para sa imo. Mo na mga tao, walay madawatan kung naghulat ra sila na sila'y madawat nga tabang, kinanglan, na kay demand. Ang demand mo na imong action. Demand comes from action. Na kay himuon, based on the word of God. No? Kung imong gihimo ang word ni Lord, imong gi-actionan. For example, ang word ni Lord nga, hatag para hatagan ka. Give and it shall be given unto you. Pressed down, shaken together, running over. Shall men give unto your bosom? The measure that you use will be the same measure that will be used back to you. Hatag para hatagan ka. So kana nga instruction sa word of God, kung imong himuon, mahimo ng demand sa imong life. Na imo abot kay nagdemand ba ka, ang imong demand, actions sa word. Muna nga imong life, imong himuon ba? Nga actionan ko ni. Mag-cell group ko kay ang ingon sa Ginoo nga Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to me. It's a demand sa imong life. Naghimo kag demand, nag-invoke ka sa imong right. Niya nga word, nga kani nga word ako ni, kay nga naman gi-actionan ako ni. Dili, ang kinabuhi nato, dili ni, Lord, maluoy ka, Lord. Ang po ko, Lord, nga, maluoy ka na ako, Lord. Mapromote na ako, Lord. No, wala. Kinanglan nakahimuon. Wala'y maabot sa imo kung paluoy-luoy ra ang imong kinahimo. Kinanglan nakahimuon. Atong i-change ang atong life para nga nay mo abot sa atong life. Maghimo kag demand. So muna nga, number 1, himuon nato karon. The more ta mo associate sa Ginoo, the more ta mo associate sa atong mga leaders. Connect ta, mag-spend time ta sa ila.
Kung unsay lang ginatudlo, atong i-conform, atong panghuna-huna, atong i-align ang atong lives diha para all the more musutoy ta. Amen. Muna nga, karon it's about time nga mag-repent ka. Lord, change my life. Lord, change me, Lord. Renew my mind. Pag hinulsul ka ba, nga kabalo ka nga mo ni instruction, di gyapon ni moon. Mo ni instruction ni Lord, mo ni word ni Lord concerning your life. Wa pagyapon nimo gihimo kung ingana ang imong life, mag-repent ka karon. Mag-change ka sa imong attitude para swiftly, no. Tanan nga nasayang sa imong life, grabe ang Ginoo is a restorer, no. Redeemer, restorer, recompense, mo recompensya. The years that the locusts have stolen will be restored back to you in a couple of times. Amen. Walay sayang pag naka sa Ginoo. This is about time nga, karon ang perfect time nga, imong ihatag balik sa Ginoo. And number 2, walk in divine direction. Kung unsa ang divine direction, mo nang imong himoon. Ikatulo, maghimo kag actions. Yung kahimuon nimo ang imong kaugalingon nga, mahimo kag person nga of action. Nga tanan nga word ni Lord, imong i-respond. Imong respondan, imong buhaton para life ka nga mag-place og demand, no. Nindot ka nang mag-demand ka ba sa life, mahimo kang commander sa life by your actions. Let's pray. Father, we thank you for the word nga among nadungog karon. We pray nga mo sink in, Lord, sa among mga kasing-kasing panghuna-huna nga ma-transform ang mong life. Lord, I speak promotion. Lord, I speak, Lord God, nga imong i-promote ang matag-usa. Dalon nimo sa level nga wala pa nila naabdan, Ginoo. Level of promotion sa ilang life. Kung naapa sila sa ubos, imo silang ipataas by virtue of their understanding nining a word. In the name of Jesus, no more scarcity, no more delay, no more poverty. Lord God, no more barrenness sa ilang life. Fruitfulness, elevation, acceleration, promotion will be their portion. Release it, Lord, in the name of Jesus upon each one of them. We give you praise, we give you glory. In Jesus' name, amen and amen.